mukhang hindi ka pa kumbinsido. Bakit kaya inilagay ni Solomon sa chapter 6 ng Proverbs ang tungkol sa langgam? Nakakita na kayo ng langgam? Dito walang langgam. Dahil wala nang may diabetes. Amen? Amen! So, may isang lalaki na hirap ang kanyang kalooban dahil napakarami ng kanyang problema. At siya ay umupo sa isang bato at nakita niya ang isang langgam na umaakyat doon sa katabing bato na kanyang inuupuan. At pinagbasdan niyang mabuti yung langgam at nahuhulog siya. Pero pinagmasdan uli niya kung ilang ulit siyang umaakyat doon sa bato at lagi siyang nahuhulog. At nung mapagod na, gumawa siya ng ibang dadaanan. At dumaan siya sa gilid ng bato na medyo islant at naakyat niya ang tuktok ng batong gusto niyang mapuntahan. There is always a way. Hindi ka binigyan ng suliranin para ikay matalo. Binigyan ka ng suliranin para lumabas yung iyong katalinuhan. Kayong lahat ay matalino. Sabihin mo sa iyong katabi, tayong lahat ay matalino. Ang Diyos po ay matalino. Kaya binibigyan ka ng pagsubok na angkop doon sa iyong katalinuhan. Binibigyan ka ng pagsubok sang-ayon sa budget mo sa ibabaw ng lupa. Hindi naintindihan yung budget. Ang bawat isa po sa atin ay merong allocated fund for the whole of our life. Dahil hindi po tayo papayagan ng Diyos na hindi magsalita after completing our task. Kailangan marinig ng Diyos, Lord, it is finished. Hello? It is finished. Sabihin mo nga, it is finished. Kaya nga unawain mong mabuti, kailan nagtapos ang Panginoon nung siya nakapako na sa krus, hanggat buhay pa ang mareklamo mong sarili, hindi ka makakatapos. Hello? Amen. Tingnan mo ang iyong katabi. Kayong dalawa magtitigan. At sabihin ninyo sa isa't isa, hanggat hindi nakatingin, hindi nakikinig. Magtitigan kayong dalawa at sabihin ninyo sa isa't isa kayong dalawa hanggat hindi pa rin nakita. So, ating unawaing mabuti na hanggat hindi mo natatanggap ang lahat, ang iyong buong katawan hindi pa nakapako sa krus. Pick up your own cross. Hindi po yung asawa mo ang iyong krus. Ang ipinapako po sa krus ay yung makasalanan nating kalikasan, hindi yung ating kapitbahay. Huwag po ninyong ipagkakamalian at sasabihin mo, dalahin mo ang iyong asawa o ang iyong anak. Hindi kasi Jesus. Hello, iisa lang po ang Jesus. Ang alam kong ibang Jesus nasa sabungan, pero yung totoong Jesus, yun ang nabayubay sa krus. Amen po ba? Oh, purihin ang Panginoon. If I be lifted up, I shall draw all men unto myself. Sino po ang linalapitan mo? Kung hindi solamenting si Jesucristo, may problema ka sa relasyon mo kay Jesus. Jesus is available for consultation. Jesus is available for counseling. Si Jesucristo lamang ang may alam ng ating buhay. Kaya dalas-dalasan mo ang paglapit sa Kanya at kung maaari, hanggat ikaw ay may hininga, lumapit ka sa Kanya. Amen po ba? Woo! Glory! So Jesus is God's greatest investment to the whole of creation. Kaya nga ating unawain, isa lang ang kanyang investment at nagkaroon siya ng maraming anak. John 1:12. John 1:12. At ang sabi po dito, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So you are a child of God. Sabihin mo sa iyong katabi, I am a child of God. Kung ikay babae, sabihin mo, I am a daughter of God.
Kung ikay lalaki at sigurado mong lalaki ka, sabihin mo, I am a son of God. Iisa po ang naganap sa si Adan at si Eva, hindi si Adam and Steve. Adam and Eve, not Adam and Steve. Kaya hindi pwedeng pakasal ang bakla. Hindi pwedeng pakasal ang lalaki sa lalaki. Amen po ba? Kaya pinawawalan ko ng bisa ang anumang kapangyarihan na ipinatutupad ng mga tao. At ang karangalan ng Diyos ang maluwalhati at maiangat at maparangalan. Oh, in Jesus' name. Ang Diyos po ay napakabuti. And because the Father invested His Son in you and in me, then ang mapuproduce po ay right attitude. There will be a right attitude. So what is right attitude? Alam niyo ba yung right attitude? Unawain po nating mabuti. Ang sabi sa 1 John, sa 1 John 3, 1 and 2, ipakikita ko po sa inyo kung bakit ikaw ay anak ng Diyos. Sang-ayon sa salita ng Diyos. Behold what a manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Inyong pagmasdan na may pag-unawa kung anong uri ang pag-ibig ng Ama na ibinigay sa iyo at sa akin, sa ating lahat. At tayo'y tinawag niyang mga anak ng Diyos. So sabihin mo sa iyong katabi, anak ka ng Diyos. Hallelujah. So anak tayo ng Diyos. Amen po ba? Therefore, the world knoweth us not because it knew Him not. At dahil nga dito, hindi tayo kilala ng mga taga-sanlibutan sapagkat hindi nila kinilala si Jesus. Ang tatanggapin ang katotohanan na tayo'y mga anak ng Diyos ay yung mga kilala si Jesus. Kaya kayo ay nagtatanggapan na bawat isa sa atin anak ng Diyos dahil kilala ng bawat isa sa atin si Jesus. Amen. Tiyak ko yan dahil ikaw ay narito. Sa verse 2, Beloved, now are we, so pinakaiibig, pinakamamahal, now are we the sons of God? And is that not yet appear what we shall be? Tayo mga anak ng Diyos ngayon. At hindi pa natin nakikita kung ano ang magiging kahawig natin. But we know that. So kahit hindi pa natin alam kung sino ang makakahawig natin, pero tayo'y naniniwala, tayo may pag-asa, that when He shall appear, kapag nagpakita na si Jesucristo, hallelujah, tayo'y magiging katulad niya. Amen? Sapagkat makikita natin siya sa kanyang kabuuan. Nakita mo na ba ang Panginoong Jesus? Ako, araw-araw nakikita ko ang Panginoong Jesus. Hanggang ngayon, hindi mo nakikita ang Panginoong Jesus? Whatsoever you do to the least of your brethren, that you have done unto me. You visited me. Hallelujah. Matthew 25, dinala mo ako nung ako ay nasa pagamutan at ako'y inilayhan mo. That is an encounter with Jesus. Kaya kung hindi ka nagbibigay sa mga nangangailangan, you are missing the opportunity to see Jesus face to face in the other person. Hello? Ngayon, meron kang pangmeryenda at may lumapit sa iyong gusgusin. Bumibili ako ng lugaw. At may isang lalaking nakaupo sa poste na napakadumi. Pero kontento siya at naka-D4 siya at pag ganun-ganon. Ay, halika. Sandukan mo ka ako ng lugaw. Lugaw lang po, sir. Hindi, lagyan mo rin kung ano yung ino-order ko, yun din ang ibigay mo sa kanya. Mahal po, sir. Hindi bale, mahal ko siya eh. Hello? Nakukuha niyo po. Eh, laging magdala ka ng pera at pag may nakita kang gutom, pakainin mo. Love your neighbor as you love yourself. The more you love, then
people will love you likewise. At ako uli naglalakad sa bangketa dahil ako po ay gusto kong maranasan lagi ang Diyos. At nakita ko naman ang isa ring madusing na lalaki, kinakain ang dahon. Sabi ko, hindi naman ito kabayo. Pero talaga po, pinipitas niya. At sabi ko, halika't bibigyan kitang pera at bumili ka ng pagkain. Gusto niya dahon. Pero at least, ginawa ko ang salita ng Diyos. Kapag naakap mo ang mga gusgusin at namahal mo ang mabaho ang amoy, tunay nga na si Jesucristo'y nasa iyo. Tingnan mo ang iyong katabi. Hindi naman mabaho yung asawa mo, bakit hindi mo mamahal? Hindi naman mabaho yung iyong mga anak, bakit hindi mo maakap? Hello? Yan ang dahilan kaya nabipigilan ng mga biyaya at pagpapala ninyo. Kaya mamaya pag-uwi ninyo, magmahalan kayo. Sabihin mo ang aral sa revival, nagmamahalan ng mag-asawa. Amen? Praise God. Ang laki ng ngiti mo. So, may bala ka pag-uwi. Amen? So, yan po ang napakaganda. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ay napakabuti. Right attitude. Amen? Ngayon, nating unawain. Ang sabi ng Panginoon, kayo ba'y nag-aalala pa rin sa pagkain at inumin at damit na susuotin? Oh, napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Ang ibon. Balik na naman tayo sa ibon. Ang isda. Oh, purihin ng Panginoon. Atin pong pansinin, itinutulad lamang niya ang taong nag-aalala sa pagkain, iinumin at susuotin, kaya hindi makadalaw ng revival, sila lamang ay katulad ng walang kwentang tao. Pero pag ikaw, napakaliit po ng pagtutularan, ibon at isda. Hello? Nakukuha niyo po? Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga, hanggang ngayon ba naman, napakaliit ng inyong pananalig at ang inyong isip ay hindi makaunawa? Nagpakain ako ng 5,000, ilan bako lang natira na inyong pinulot? Sabi ng mga alagad, 12 po. At inulit ko, nagpakain ako ng 4,000, ilan ang inyong pinulot na bakol? 7 po. Bakit hindi nyo pa rin maunawaan that I will supply all your food? I will supply all your need. Hello? There will be no lack to those who understand. Hindi ka po kakapasin kung naunawaan mo. Amen? Na ang Diyos ay laging tutusto sa iyo. Alam niyo po ba kung bakit 3 ang pagsubok na dinaan niya sa Mount of Temptation? Ano ang unang pagsubok? Bato. Nagagawing tinapay. Sabi niya, nag-aayuno ako. Hello? So I desire to experience the fullness of fasting. Kausap ko ang asawa ng isang pastor Amerikano sila. At dinala ko sa kainan sa kanto nung meron pa diyang buffet. At ang sabi ko, please eat and then postpone your fasting. Sabi niya, Bishop, I am almost complete in my days that I promised to God. I will not go back again to the beginning of my fasting. I will not eat. Hello. Ikaw ba'y nag-aayuno at nakakita kang lechon? Lord, saka na po. Tiis-tiis lang. Huwag mong gawin na ba tinapay ang bato at hindi ginawa ng Panginoon. Dahil gusto niyang malasap. Ang nakamamatay po after the fast, hindi po while fasting. Kaya siya tinukso after the fast. Nakamamatay po yun. At ang ikalwa, dahil hindi siya natalo doon, hindi siya nag-suicide. 40 days without food, without water. Yun lamang pagkain, kahit kakapirasong tinapay, ikamamatay niya. That is suicide. So warfare is doing it with knowledge. Amen po ba? You shall know the truths, and the truth shall set you free.
Amen po ba? Kaya pag inutusan ka ng Diyos na magayuno, hindi ka mamamatay. Kaya nung utusan ako ng Diyos na magayuno, no food, no water, ang sabi ko, Lord, 10 days. Pero 5.5 days, sabi ko, Lord, hindi ko na kaya, pero basta tulungan mo akong matapos ko ng 10 days. At ang sabi niya, stop your fasting. You have nothing to prove to me. I know you. So tumigil po ako. Uminom na ako ng tubig hanggang 10 days. That was 2007. Hindi ka po ihahayaan ng Diyos na magkasakit o mapahamak. Ikaw po ay sasamahan ng Diyos. At ngayon, ang ikalawang tukso ay, ang sabi ni Satanas, magpatihulog ka. Dahil kung anak ka talaga ng Diyos, sasaluhin ka ng mga anghel at ang sakong mo hindi lalapat sa matutulis na bato. Ano ang sabi ng Panginoon? Do not tempt the Lord thy God. Kaya huwag kang lalapit sa Diyos na nakaluhod pa at tumutulo ang luha. Panginoon, kung talagang ako'y mahal mo! Huwag kang lalapit sa Diyos ng ganon, sapagkat hindi na dapat nating patotohanan pa ng Diyos na tayo mahal niya, yung kamatayan ng kanyang anak ay higit pa sa sapat. Amen. Paniwalaan mo lamang na mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Hindi mo na tatanungin ang Diyos kung mahal ka, sapagkat yung iyo lamang pagpapatuloy sa Kanya ay pagpapakita that God loves you. That God cares for you. Amen? And then, tameme na naman si Satanas, talo na naman siya, 3rd round. Ang sabi niya, sambahin mo ako at ibibigay ko sa iyo ang karangyaan ng buong sanlibutan. At sabi ng Panginoong Jesus, ang isa pong matagumpay na tao, Satanas! Pamamaywangan mo si Satanas. Isang sasambahin, ang Diyos. Lahat ng tuhod sa langit, sa silong ng langit at sa ilalim ng lupa at sa impyerno ay luluhod. Lahat ng labi sa langit, sa silong ng langit, sa ilalim ng lupa ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon. Amen! So nais ko pong ipaunawa sa inyo, kung ikay may pagsubok, worship Him. Worship Him. Words. W-O-R-T-H. Words. Bigyan mo ng halaga ang Diyos because He is all worthy. Parangalan mo ang Diyos, kaya Kanyang iangat, kaya Kanyang iligtas, at kaya Kanyang pasaganain, kaya Kanyang pagalingin. He is all worthy and trustworthy. Kaya hindi ka dapat malungkot. Amen po ba? Tingnan mo nga ang iyong katabi at sabihin mo sa kanya, alam mo, kung titigilan mo ang kalungkutan, magbabawas ka ng budget sa gamot. Hello? Since 1977 na maborn again ako, hindi ako nagkasakit kailanman. Why? Because I maintain a merry heart. At ang sabi ng Biblia, there is healing in the Word. Amen po ba? The wings of healing. Kayo ba naniniwalang totoo ang buong Biblia? Amen. Kaya paniwalaan ninyo na ang Diyos, ang dakila mong manggagamot. Sabihin mo, Jesus is my defender. Jesus is my protector. Jesus is my healer. Jesus is my preserver. Jesus is my provider. Jesus is fighting for me. Hallelujah. And I am led by the Holy Spirit every day. Oh, purihin ng Panginoon. Sino dito ang kailangan ng pera? Lahat, purihin ng Panginoon. So who is the provider? Do you know Jehovah Jireh? Do you know Jehovah Shammah? Do you know Jehovah Sidkenu? The Lord of righteousness. The Lord that provides. At kailan siya magpo-provide? Sa panahong ikay nasa katapusan na ng iyong pag-asa. Kaya kung ikaw ay nawawala na ng pag-asa, kaya ka narito para sabihin sa iyo,
tapos na ang iyong hinaing at hinampo. Magsisimula ka ng iangat ng Diyos. Amen? Kaya mamaya paglabas mo dito, alam niyo ba kagabi na sobra ang lakas ng ulan habang tayo nagre-revival? At nung matapos ang revival, natakot yung ulan sa inyo. Tumigil ito. At alam niyo ba, sabi ko, ang bilis naman ng mga kapatiran na walang bigla. At nung lumabas kami after 20 minutes, saka uli bumuhos ang malakas na ulan. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Amen! Hallelujah! And nais kong inyong maunawaan, may dakilang probisyon ng Diyos para sa bawat isa. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ay napakabuti. Worship Him. Paano mo siya sinasamba? Kayo ba'y may alam na awitin? So tumayo kayo at sabihin mo, Our God reigns, 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 our God reigns. Eh ba naniniwala na naghahari sa iyo ang Diyos? Ikaw ba'y naniniwala na ang Diyos ay ating Ama na Aba? Ikaw ba'y naniniwala na ang Ama, ang Anak at Banal na Espiritu ay Diyos? Kung gayon, ano man ang hingin mo sa Ama, sa patnubay ng Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus, ay iyong tinanggap na. So ngayong sandaling ito, exercise this truth. Humingi ka ngayon sa Ama. Ano man ang iyong maibigan, sang-ayon sa salita, hingin mo ngayon sa Ama. Sige po. Sa pangalan ni Jesus. Sige po, huwag kang mag-aatubili. Kung kailangan mong sumigaw, isigaw mo ang iyong kahilingan. O Diyos, sa aming Ama, pakinggan mo po ang iyong mga anak na narito ngayon na may hinihingi sa iyo. Di po ba ikaw ang aming Aba? Di po ba ikaw ang lumulukob sa amin at ang iyong anak ang nasa aming espiritu at ang iyong espiritu ang nasa aming kaluluwa? Hayaan mo nga po na tumanggap ang bawat isa ng katugunan sa kanilang kahilingan. Ngayon din, sa pangalan ni Jesus, binabalik namin sa iyo ang parangal, pagluwalhati, pagpupuri at pagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Purihin ang Diyos at ako po galak na galak at kitang-kita sa aking mukha ang sobrang katuwaan. After 45 days, eto na po ang gusali. Bagamat ito po ay almost 40% na completed, ako po'y naniniwala na ang tulong-tulong nating panalangin at tulong-tulong na pag-aambagan para itong prayer center dito sa Bundok Banahaw ay ating maisagawa at maisakatuparan. Kaya laging tandaan po natin na kapag ibinigay sa atin ng Diyos ang pangitain at iniutos na ating ito ay simulang gawin, ako po'y naniniwala na ang lahat ng karunungan, lahat ng kakayahan, lahat ng katapangan ay ibubuhos sa atin ng Diyos. Kaya ako'y mananalangin upang kayo na nakiisa at patuloy kayong makikiisa na kayo ay pagpalain ng Diyos ng sobrang kaligayahan sa pagsasagawa ng mainam sa kanyang puso. O Diyos, aking Ama, salamat sapagkat yung alab ng mga kapatiran ay kanilang ibinuhos at dalangin ko na ang bawat isa ay muling maging napakaalab kaysa dati upang matapos namin ang iyong ipinagagawa sa amin na aming isinakatuparan. Ikaw ang aming pag-asa. Bumuhos ang iyong pagpapala sa bawat isa at maranasan nila ang kaibang-kaibang pagpapala. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila
o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.